sa ipinamalas na kabayanihan ng ating mga pambansang bayani. Ibinuhos nila ang kanilang buhay, alang-alang sa pagbabago at sa bayan. Ngayon, naniniwala kaming buhay pa rin ang dugo ng mga bayani sa atin. Ang layuning baguhin ang kinamulatang sitwasyon at makatulong sa mga nangangailangan ang kaisipan na nagbubuklod sa mga bayani noon at silang mga hero ngayon. Tulad ng mag-asawang Virgilio at Elena na ginamit ang sariling negosyo upang maiahon sa kahirapan ng mga empleyado. Si Coach Popoy na ginamit naman ang karunungan bilang atleta para sa kaibubuti ng kabataang sigana niya. Ako po si Chris Q, kasama si Kuya FM Peña Florida para sa misyong hanapin at ibahagi ang mga kwento ng mga makabagong bayani na ang moto, ako mismo. Isa sa mga bagay na kilala dito sa rehiyon nito ay ang paggawa ng pastel. Pero higit sa kwento ng tagumpay ng negosyo sa paggawa ng pastel ay ang kwento ng kabayanihan ng dalawang mag-asawa na nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Magandang hapon ho. Ay, ako po si Kuya F po. Kayo po ba si Sir Virgilio? At kayo po si Ma'am Ellen. Ang mag-asawang Virgilio at Eleanor Jose ang kumpanyang gumagawa ng pastel. So, ayan ho mga kanilang empleyado. Pinaka-original na factory namin dito ng pastel. Binuksan namin ito January 8, 1990. Sa pamamagitan ng 120 piso lamang na sobrang ang ating Christmas bonus. Ngayon po susubukan natin gumawa ng pastel. Tutulungan tayo ni Kuya Henry para gumawa at maglagay ng mga yema sa loob ng pastel. Kung tutusin, madali lamang daw gumawa ng pastel. Sa kanayan, noong araw daw ay halos lahat ng pamilya sa Camiguin ay marunong gumawa nito. Magkaibaw yata yung ginawa natin. Di naglaon, ang tinapay na may alamang yema, unti-unting sumikat at nakilala. Pero higit pa raw sa pag-ani ng tagumpay sa negosyo, mas pinagtuunan nila ng pansin ang kapakanan ng kanilang mga tauhan. Si Mrs. Susi, parang ang treatment niya sa amin, parang hindi siya, parang nanay lang siya. Nanay lang siya ng mga ano. Silang dalawa, parang ama't ina lang sila ng mga trabahante dito. Sobrang sarap. Mula sa isang simple at maliit na paggawaan ng pastel sa tabi ng kanilang bahay sa Camiguin, nakapagpatayo na sila ng mas malaki at modernong building complex sa Cagayan.
lahat ng 175 na empleyado ng Vandep ay kapos sa buhay. At sa pagbibigay sa kanila ng trabaho, layunin ng mag-asawang mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat isa sa kanila. Saksi kami sa tila araw-araw na espesyal na handaan. Ganito kasi lagi ang eksena sa kusina. Libre ang pagkain ng lahat ng empleyado. Mula agahan, tanghalian at hapunan. Kasama na siyempre ang merienda. Tulad ng isang pamilya, salo-salo sila sa pagkain. Abot pangaraw sa pagiging empleyado ang turing ng mag-asawa sa kanila. Kundi bahagi ng kanilang malaking pamilya. Ito naman ang boys quarters number 2. Ito po ba'y merong bayad o may renta po ba sila sa pag-stay? Wala. Kasi halos lahat sila galing sa mas malalayong area from Cagayan City. Kung sila upa rito sa mga paligid, magagatusan sila. Bukod sa personal development, nandyan siyempre ang kabi-kabilang benefits. Mula sa basic benefits tulad ng SSS, PhilHealth, pension plans, scholarships, libreng pagpapakasal, pag-birthday, hanggang sa kaliit-liitang bagay tulad ng sabon, shampoo at toothpaste, sagot ng kumpanya. Ang lagi sa Lucas, G, ay doon siya kasi. Ganun ang formula para guminawas buhay. Kasi nakita namin sa paligid, yung mga ordinary empleyado, pag mag-resign, kawawa sila kahit meron silang pension. So, yun nakikita namin sa ating yung dalawa. Kailangan iba ang magiging destiny ng mga empleyado natin. Kasi kung wala sila, wala rin kami. Hindi kami makaabot. Abangan, paano nakatulong ang isang negosyo sa kapakanan ng mga manggagawa nito?